정부는 이번 방문을 통해서 캄보디아 정부의 그간의 단속 노력과 우리나라와의 긴밀한 협력 의지를 확인했습니다. 이를 바탕으로 정부는 캄보디아 내 우리 국민 대상 스캠 범죄 근절을 위해서 효과적인 시스템을 구축하고 이를 적극적으로 활용하도록 하겠습니다. 자, 일어나십시오. Timbog sa Pampanga, ang dalawang Korean national na nagre-recruit umano ng mga kababayan para pagtrabahuhin sa Pogo dito sa Pilipinas. Isa pang Koreano ang bistado namang gumagamit daw ng Filipino identity para hindi mahuli ng Interpol. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Walang kawala sa mga tauhan ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang dinakip nilang Korean national sa Makati nitong nakaraang Sabado. Primary target daw nila ang dayuhan dahil may Interpol Red Notice. Na-recover din sa Koreano ang dalawang dokumento na may picture ng dayuhan pero may pangalan ng Pilipino. Itong isang fugitive na nahuli natin ay nakunan natin na in possession ng isang Philippine passport. Kaya po tayo ay nakikipag-ugnayan din ngayon sa DFA upang i-verify yung authenticity nitong passport na ito kasi kiniklaim niya na siya daw ay na-naturalize. Base naman sa initial natin na investigasyon ay kung ikaw ay mananaturalize bilang isang Pilipino ay hindi ka maaaring magpalit ng iyong pangalan. So, ginamit niya lang yung Filipino identity niya upang magkubli at matakasan yung Interpol Red Notice niya. Bukod dyan, may natuklasan pa ang mga ahente sa dayuhan. May law firm siya. May mga employed siya na abogado at kaya nakakapagtaka din paano siya nakapag-operate ng ganong law firm gamit yung kanyang fake na Filipino identity. You're under arrest. You have the right to remain silent. Anything you do or anything you say can be and will be used against you in the court of law. Sa Clark, Pampanga, naaresto ang dalawa ring Koreano na matagal nang wanted sa South Korea dahil sa pamibiktima sa kanilang kababayan sa illegal online gambling na ino-operate nila sa Pilipinas. Itong leader ng grupo na to ay nag-iimbita ng mga Korean nationals papunta dito sa atin upang magtrabaho sa kanilang illegal pogo operation. Kunwari, papangakuan nila ng malaking sweldo at legal na trabaho. Pagdating dito ay ikukulong nila upang magtrabaho sa kanilang illegal online gambling at voice phishing operation. Sinisika pa namin makuna ng pahayag ang mga arestadong dayuhan na nakakulong na sa BI Detention Facility sa Bikutan. Alamin natin kung may iba silang kinasasangkutan na lokal na krimen at maaari din tayong makipag-ugnayan sa ibang local law enforcement agencies upang kasuhan nga itong isa for falsification of public documents. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 20. Hindi na nakapalag ang 5 South Korean fugitives na ito na inabutan ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit, PNP Criminal Investigation and Detection Group at South Korean Police sa isang exclusive subdivision sa Parañaque. Ayon sa FSU, nag-o-operate sa Pilipinas ang naturang Korean Criminal Syndicate gamit ang text scam para mambiktima ng mga kapwa Koreano. Nagpapadala sila ng mga text sa kanilang mga biktima na may kasamang link. At dito nga, pag kinlik nitong link na to, ay mag-i-install ng malware sa kanilang cellphone kung saan mamomonitor nila ang activity ng kanilang biktima sa cellphone. Mahigit 1 bilyong piso ang natangay na raw ng grupo mula sa mga nabiktimang Koreano. Inaalam na rin ng mga otoridad kung may mga nabiktima na sila sa Pilipinas. Iniimbestigahan din natin kasama ang ating CIDG ang connection nila sa ating mga dito sa local kasi yung mga ginagawa nilang pang-scam ay madalas na rin makita natin sa ating mga local. Wala pang pahayag ang mga inaresto. Pinoproseso na ang deportation para sa 5 Koreano. John Consulta, nakatutok 24.